Sisimulan na po ng mababang kapulungan na talakayin ng panukalang 2026 budget ngayong araw ng Lunes. Inclusive naman at transparent na deliberasyon, tiniyak yan ni House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay niyan may nagkalapang report si Bombo Annalise Soberano. Sisimulan na ngayong araw ng Lunes, August 18, 2025 ng House of Representatives ang pagdinig kaugnay ng panukalang 6.793 trilyong national budget para sa susunod na taon na isinumite ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso. Alas 9:30 ngayong umaga ang unang formal na pagpupulong. Tatanggap ang House Committee on Appropriations ng briefing mula sa mga miyembro ng Development Budget Coordination Committee o DBCC hinggil sa kalagayan ng ekonomiya ng bansa at mga macroeconomic assumptions na ginamit ng administrasyon sa pagbuo ng panukalang budget sa 2026 na kilala bilang National Expenditure Program. Inaasahang sasalubungin ni House Speaker Martin Romualdez ang mga miyembro ng DBCC sa pagdinig ng Kamara na pangungunahan ng Chairperson ng Appropriation Panel na si Nueva Ecija Representative Micaela Angela Swansing. Magsasagawa ng briefing sina Budget Secretary Amena Pangandaman, Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan Jr., Finance Secretary Ralph Recto at Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. Muling iginit naman ni House Speaker Romualdez ang kanyang pangako na magiging transparent at inclusive ang mga deliberasyon sa budget at sa susunod na ito sa mga reformang ipapatupad ng Kamara sa proseso ng pagpasa at implementasyon ng pambansang budget. Sinabi pa ni Speaker na ang National Expenditure Program ay refleksyon din ng spending priorities ni Pangulong Marcos para sa bagong Pilipinas. Pakinggan natin si House Speaker Martin Romualdez. Bawat piso may pinaglalaanan, bawat gastusin dapat may pakinabang sa tao. The NEP is more than just numbers on paper. It is the government's plan to make the vision of Bagong Pilipinas real. Roads that connect communities, markets where food is affordable, schools that open doors to opportunity, hospitals that save lives, and safe, secure communities for every Filipino. A budget is not just a spending plan, it is a mirror of our priorities and a measure of our accountability to the people. And because this is the people's money, the process of crafting it must be transparent, inclusive, and worthy of public trust. Samantala, aabot naman sa 17.20 billion ang alokasyon ng Kamara sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program. Ang naturang halaga ay kalahati ng 2025 budget ng kapulungan na nasa 34 billion pesos. Sa higit 17 billion para sa 2026, lagpas 6 billion ay para sa personnel services at 10.74 billion naman para sa maintenance and other operating expenses o MOOE, habang walang alokasyon para sa capital outlay. Batay sa 2026 National Expenditure Program, ang House of Representatives Electoral Tribunal o HRET ay mayroong alokasyon na 255.9 million na malayo sa 1.1 billion na proposal. Samantala, ang Senado may alokasyon na 7.5 billion para sa susunod na taon. Ito ay mas mababa sa 13.9 billion 2025 budget. Ang Senate Electoral Tribunal o SET ay may pondong 329 million, habang ang Commission on Appointments may lagpas 1 billion na alokasyon. Binigyang diin ni House Committee on Appropriations Representative Micaela Swansing na magiging transparent sa publiko ang kanilang mga budget briefings. Kaugnay naman sa AKAP, magkakaroon ng isang pahayag dito ang House of Representatives. Gayunpaman, sinabi ni Swansing, malaking tulong ang AKAP sa mga minimum wage earners ng ating bansa. Pakinggan natin si House Appropriations Committee Chairman Micaela Swansing. With the directive of Speaker Martin Romualdez for a more open, transparent budget process that is people-centered and responsive to the needs of the Filipino people, the House Committee on Appropriations will implement several reforms in the budget process. Una, i-abolish na po natin ang small committee. Pangalawa, atin na pong bubuksan ang Bicameral Conference Committee o yung tinatawag na BICAM. At ikatlo, mas magiging aktibo na po
ang partisipasyon ng mga civil society organizations sa budget process. Si House Appropriations Committee Chairman, Representative Micaela Swansing. Mula sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.